Ayan, dahil nagwalwal kagabi para makauwi ako dito sa province na 6:30. Ayan, kakagising natin. Hi, Nina. Say hi. How are you? You are what? Are you okay? Yeah. Do you have any pain? Mamagkitado. Mamontostado ang gusto mo? Kaya alis na ako eh. Bukas, try kong bumalik. Walang pasok Nina ngayon. Maraming binabaha. Malakas ulan, may bagyo. Sa bukas mo, umaligay sa akin. Mamagkitado. Babalik ako dito bukas. Ha? Sa ibang bahay lang muna ako makikitulog. Ba tayo? Hindi tayo binabaha Nina. Pero yung ibang lugar, malakas ang ulan. Ninang, matutulog muna ako dun sa jowa ko. Ha? Alam mo ba kung ano yung jowa? Ah, Alam mo kung ano yung jowa? Ano? kaibigan mo, kasintaan mo. Ayun. Pumapayag ka ba na may kasintahan ako? Oo. Magpapakasal na kami. Kailan? Nag-iipon lang. Pambili ng sing-sing. Pambayad sa caterer. Ninang ngayon ay Lunes. Lunes ngayon. Hindi ay, Ninang, September na. Malapit na ulit magpasko. Unang araw ng Setyembre. 2 taon na dito. Dahil kailan siya umuwi? August? Ninang, 2 taon ka na pala ulit sa Pilipinas. Welcome home. Ninang, pinagdadasal mo ba ako? Na ano? Magandang trabaho mo. Oo. Saka lagi akong maayos. Ninang, wag mong ginagrind yung ngipin. Wag mong ginagrind yung ngipin mo kaya ka nabubungi eh. Kaya nga. Ano po sa Ay, pera? smile ka, smile. Smile. Oo nga, hindi pa pala ako nakakapagpa-dentist kanina. Lagi ako nakakancel. Nang. Ano? So, this is Ninang. Siya Hindi yung, mo ako papuntahan. what is, Sanse. So, may ate, may Biche, may Sanse. She's the 3rd eldest sa magkakapatid. Ninang, ilan kayo magkakapatid? Oh, Ilan kayo magkakapatid? ito. Sino-sino? Si ate, si kuya, si ako, si Owen, si Abel, at saka si Akmak. Ay. Ninang, si Owe, si Ivern, saka si Makmak. Kami yon, kami pamangkin mo. Ang di mo nabanggit ay si Maning, si Berting, saka si Dani. May kapatid ko ito. Yun nga yung kapatid mo. So, ayan, 7 sila magkakapatid. Tapos, bata pa lang ako, like 1993, lumipat na kami Bigyan mo ako ng ng mga kapatid pasalubong ko bukas. from the other town, sa mom's side, dito, kay Ninang. Dahil, binili niya kami. Wow! Siya yung, big fans nun, dahil matandang dalaga, and favorite ko yung tatay namin. Kaya siya yung nagpalaki sa amin. At ngayon, ako ang naiwang mag-alaga. Dahil, ako yung nurse. At ako yung single. Kaya, ayan. Pero, tapos na ako sa duty ngayon. I'm choosing myself. Love yourself first before you can love others. Tama ba yun, Ninang? Ninang, what is love for you? Pagmamahal. Kaya nga, ano ang ibig sabihin pag ikaw ay nagmamahal ng isang tao? Importante sa'yo. Importante sa'yo, pinahalagan mo. Ano pa? Ano yung mga bagay na pwede mong gawin para iparamdam at ipakita dun sa tao na mahal mo siya? Binibira pa magkain. So, good provider, binibilan mo ng pagkain. So, ikaw yon, binibilan mo kami ng pagkain. Thank you for that. We love you.
Pero ako na lang naiwan. Kaya akong pinaka nagmamahal sa'yo, Ninang. I love you, I love you, I love you. Kahit di mo ako favorite. Kung gusto ako nagawa yan, ginagawa yun. O tapos ano pang pwede mong gawin para ipakita mo na mahal mo yung tao? Maliban sa binibila mo ng pagkain. Mabuti ka. Hindi, kaya nga, like halimbawa, mahal mo yung isang tao. Kasi- Binibila mo ng pagkain. Ano pa? Zero ko. Eh, lahat naman yung mga gusto mo, yung pagkain lang. Ninang, mahal mo ba ako? Sino ako? Baka. Eh, ba't di mo ako pinamanahan? Ay, wala akong bet. So, punta lang ako sa kabilang bahay, sa tita ko. Babalik ako bukas, ha? Pretty ka ba? Ninang, pretty ka ba? Sabihin mo, I am pretty. Sabihin mo, ay. Nangungulangot ka? May kulangot ba? Sabihin mo, Ninang, I am pretty. Matulog na tayo. O, matutulog na tayo? O, sige, papatay na yung TV, ha? Dapat natutulog para healthy and fresh. Bye! And that's our buhay probinsya for September. My gosh, ano bang mangyayari sa akin sa September? Months na, magulo pa rin ang buhay ko. Basta ang mahalaga, mabuting tao. Buhay ka. At may collarbone. Char. Bye. So, ayan. It's 1:40. Life update. In the probinsya. Wala na po. So, magbabakasakali ako. And sana, bukas ang aming barangay. Kasi I need to get my barangay certificate daw. Pero the municipio is sarado. Kaya extended ako here. So, I'm fixing kasi my documents in prep for work. At ang daming mga hinahanap na ikaw. So, lalabas pa na NBI ko September 4. And then, I have to do my psych exam. Tapos, lahat ng aking mga labs and hospital physical exam chorba, dadalhin ko pa sa isang doktor para mag-certify siya. May sariling for the medical. That's why I'm in the province. And okay lang din kasi suspended naman yung mga wala naman akong class. Online lang pala ako. And what's great is when I open the GC, ang sabi ni Prof. So this is for our ATAP case assignment. So last week naman nag-prepare na ako if ever na mag-case. Nag-volunteer na ako na ready ako for that specific case. So that's the JG Summit Holdings versus basta something versus the government, CA, and then the Phil Trust about yun sa paggawa ng ship deck or something. So ngayon, ayan, nire-enforce ko lang Beads, pwede ba mag-volunteer? Kasi at least yun, may time pa ako aralin ulit. So gagawa ka ng sarili kong case digest today. Pero yung the idea kasi is, medyo alam ko na kailangan ba 60-40 lagi ang hatian. Kasi if this ship deck or port or something is a public utility, so these are the things na i-discuss and I'm confident about it. So speaking of that, at least medyo mataas yung confidence ko pag nakapag-resit ako dito dahil hindi ako magbabasa ng code or provision. Mag-prepare na lang for exam. And kahapon, Sabado, dahil naka-volunteer din ako sa case ng Meralco versus Luwalhati. So I was able to do it ng bongga. So naka-pikit mata habang nagre-resit. At wala naman tinanong si Prof. Kaya feeling ko satisfied siya dun sa resit. So yeah, so at least 2 out of 2 okay yung, ay bakit? 5 pa rin subject ko. So 2 out of 5 okay ako sa resit kasi sablay ako sa NBI, half-baked kasi nga due to weak internet connection. And then what's next? Sablay ako sa cream
Ano pa yung isa? Bakit 5 ang subject ko? Sa pila. Sa pila ay okay ako doon kapag report ako. So, 3 out of 5 for midterms. I would say na okay yung aking resit. Kaya, I'll take the opportunity to review. Ayan, starting September 1. Mamaya mag-handwritten case digest na ako for ATAP kasi required kami ng ilan ba? 10. Wait, bibili muna ako sa tindahan. Bye! At syempre, ang ating paborito. Sana merong bicho. Yes, there's bicho. Pagbilan po. That's my breakfast po. 2 bicho po. Bicho meron ako. 2 po. So, eto nila nagpapasaya sa akin dito sa aming baryo. Look at it. Diba? Very ano pa talaga. Probinsya feels. So, it's a success. Galing ako sa aming barangay municipal hall. And they're open. So, this is the paaralan. Elementary. Kung sa nag-aral ang aking mga tito, tita at pinsan. Pero ako dahil laking sentro. Wow. Batang poblasyon. So, let's have a story time while I walk going to the sakayan ng jeep and kumakain ng aking teacher. So, ang nice kasi dito, kilala naman nila kasi parang close-knit community yung mga matatanda dito sa barrio. So, kilala nila yung tatay ko. Kakatuloy nun. Si Kagawad. Tinanong niya, anak ka ba ni ganon? Actually, akala niya apo. Kasi, mukha tayong bata. Tsaka sabi, hindi ako po yung bunsong anak. Kaya yun, I mean, safe, maganda. Kasi nga, kakilala mo or if not, kamag-anak mo yung mga bahay-bahay. Tapos, tropa-tropa mo na yung mga tao. Which is, madami akong tropa dito sa hilera na to. Yung mga kainuman natin, referral, friends of friends. Tapos yan, okay yan siya lang. Kaya tambay din ako dito. So kahit taga-poblasyon ako, dadayo ako dito, susunduin ako, makikitulog ako sa mga kung sino-sino mga bahay, tropa ng pinsan ko, kumpare ng kumpare ko, ganyan. So dahil tayo ay mabuting ayan, dito nag-inuman kami sa bahay na to. So kung saan, isang hilera to, dito sa barangay namin, may dadayuhin pa kami dun sa Karatig barangay, mga classmates ko naman yon. Tapos konting kembot lang, mapupunta na kami sa Pampanga side. So doon din pag fiesta, pag merong mga birthday dinner, sobrang okay mag-asikaso ng mga Kapampangan on that area. So mga ka-work naman namin nun sa ospital. Tapos syempre yung mga iba nakikilala. Kasi ganoon naman talaga, like if you're in the barrio and probinsya, pag may nakaharap ka sa isang ganap, o tapos ay ang bait ni ganon, or nagka ano ba, chemistry, hindi chemistry, parang naramdaman nila na goods ka. So may invite ka na sa mga different occasions, eh mga panahon na hindi naman pariwara, pero sobrang walang inisip sa buhay. Kasi wala naman akong bills. Libre pagkain, libre bahay. So yun ang buhay ko kasi saan nakakarating. Hindi ako nag-work na actual work. Natinulang ako mag-work nung nag-work ako sa ospital dito. Tapos ganun pa rin, after work, kung saan makapunta, mga nakamotor, hanggang gabi, karaoke, nga, uso-uso fiesta talaga sa mga iba't ibang birthday. Tapos, naaalala ko, lagi lang ikukwento, kasi nga, syempre dito yung ancestral house. So, very bukid talaga. Dati hindi pa to sementado, parang, ano ba, na-semento na lang to. Like, mga 10 years ago. So, ano pa to, parang, medyo dirt road ang datingan. Kaya ayoko umuwi dito sa side ng family na to kasi mahal tayo dahil ang hirap mag-commute. Hindi naman ako marunong mag-motor. Pero at least now, if I'm walking, nare-relieve yung experiences ng mga
tito ko, ng lola ko, na going to the bayan, they have to walk para maka-attend ng mga ganap. Kasi yung high school namin ay nasa bayan. So that would take them like what? 25 to 30 minutes walk this road condition ito. Pero ako kasi, I consider myself like a fast walker. Tapos yun, so safe nga dito. Kaya okay lang din ako magstay sa probinsya. Pero iba pa rin yung laking poblasyon ka kasi nandun yung mga ganap, commercial area, convenience. Saka iba din yung mga tropa doon. So ako parang I feel like I'm lucky because I have the mix of every world that I was introduced with. Kaya kaya natin makibagay. Ang mga ganap, ang mga iba't ibang tao. Kaya, yun, madami akong kakilala. Pero talaga mas pinipili ko na sana lumayo para maiba naman kasi my gosh, 3 dekada na same environment. Parang I want more. I want to explore other life, other field. And parang ano pa ba? Wala na, na-achieve ko yung mga dapat kong ma-achieve dito. Okay na ako. Parang kailangan natin mag-level up. Pero ano pa rin ako? Ay. O diba? Actually mga kabataan yun, siguro mga 14 hanggang 17 hindi ko makakakilala. Pero dahil nakikita na nag-video ako. So yun, good. Saka laging sariwa hangin. Hindi madumi ang kalsada, hindi malagkit, hindi makalat, at madaming mga libreng pagkain. Pero ngayon, uwi ako dun sa kabilang town. Pero hindi pa ako naliligo. Doon ako maliligo kasi doon may bathtub, may hot water. Eh dito, maliit yung CR. Tapos, pag mag-iinit ka ng tubig, itatakori mo pa. So yun, not really complaining. Totoo ba? Mahirap buhay. Pero kailangan lumalaban ka kasi alam mo maganda ka. At dahil sa pagiging mabuting tao mo, i-challenge ka ng mga tao sa paligid, ng circumstances, para mas lalo ka mapag-ibay sa realidad ng mundo. And even test of your faith. Diba? It's not every time na pag successful ka, you're blessed. O, diba? Yung mga nagiging issue ngayon sa corruption sa DSWD. Not because DSWD, DPWH. So not because you are living the life, it means you're blessed. Kasi baka yung tinatamasa mong buhay galing sa kalaban. Kaya mas okay na rin na matest ka kasi that will build your character, your values, your principle. Saka your feet on the ground, you're in roots with reality. Pero you're in the reality na life has different facets. It has different pictures. It's a matter of perspective. So for me, perspective ko, bakit ako magbabayad ng 50 pesos para sa tricycle kung maglalakad naman ako ng feeling ko 12 minutes na okay naman, hindi maaraw, hindi umuulan, nakakapag-exercise pa ako. Hassle lang kasi ang bigat ng gamit ko. Pero kung nakakaya ko mag-hiking, maglakad sa Boracay from station 1 to station 2, so why not do it here? Ang pinagkaiba lang, pag nasa ibang lugar ka at turista ka, feeling mo nag-explore ka ng lugar, mga nakahubad-hubad ka rin, mga naka-swimming trunks na lang, flaunting your abs and all. Pero dito,
minsan, may mga kakilala ko, dadaanan ako, sakay ka na. Either tatanggihan ko or depende kung gaano kami ka-close. Or kung sino yung nag-aya. Kasi nga, people would think na, oh, ba't ka naglalakad? Eh, we have different reasons naman. Kaya, we don't judge. Pero they judge me dahil hindi ako marunong mag-bisikleta. Hindi ako marunong mag-motor. So, sayang nga naman. To which, I would say na, mas marami ko nalilibutan kung mag-aaral ako. Pero, wala pa talaga sa task ko yun. Wala pa sa pag-iisip ko. Kasi natatakot akong magalusan, magtumba, maaksidente. At for sure, pag nagkaroon ako ng motor, baka ko sa sinama na makapunta. And I know myself. Dahil kalad-karin ako. Delikado sa health, delikado sa bulsa, delikado sa aking character. Hindi po. Ayan, malapit na ako sa Bukana. So, eto ang tinatawag namin highway. Ano pa bang kwento? So, September na, magulo pa rin ang buhay ko. Kaya, with all the chaos, alam mo, it's the law school that guides me, that gives me goals, perspective. What is perspective? Mag-aral, magbasa ng cases, gumawa ng notes, mag-perform sa school, or so parang with law school, I'm a different person. I have a different world. In law school, it's a bit parang ano ba? Hindi ka naman perfect, pero it's a controlled environment. You can anticipate ano yung mga magiging problema. And alam mo na pwede kang mag-risk ng failure, ng asaresis and all. And that's something that you can't do anything about it. Pero yung mga ibang mong problema sa buhay, yun ang nakaka-packet. Hindi mo naman kagagawan, hindi mo naman mali, pero yun sa bag. Kami kakilala ako, bye. So, ayan. Tambay muna ako dito sa gilid ng mababang paaralan. Where mag-emote ng slide. Because, you know, pag naglalakad-lakad ka, alam mo, maybe that's why I love walking. Kasi that's the time that I'm able to process my thoughts, my feelings, and I'm a bit emotional. Kasi, maingay mo. Like, very sentimental kasi ako. So, even kanina, diba, parang na-trigger siya nung bumili ko ng bicho. Kasi, yung mga memories ko, especially good memories, I associate it with food. Food na niluluto ng family. Or yun, yung bicho. Nung high school ako, dumadayo pa kami ng Kabanatuan sa NE Pacific. Magkakating classes kami. Kasi din kami bibili ng mga damit. Like, malayo yung Manila sa kabing probinsya, no? Takot kami magbiyahe pa Manila, baka maligaw kami, ma-hold up, ma-kidnap or something. So, hindi kami nakakapag-mall. At ang pinakamalapit sa aming mall ay North EDSA. But at least, with NE Pacific Kabanatuan, isang jeep lang, 20 pesos, 25, or even bus. Isang diretso lang yun. Hindi kami maliligaw. So, yun. Pag wala kaming PE, so parang mga lunchtime, hindi na kami papasok, or alauna, or alas 2, tatakas kami. Ewan ko kung umakyat ba kami ng pader para makatakas sa school. So, para mamili sa Mosimo, bag sa Girbo, mga t-shirt sa Guess, tapos kakain, di ba, para makapag Jollibee or ano pa ba mga restaurant doon. Saka yun, doon may bicho sa NE Food. O, tapos yan, naglalakad ako sa barrio ng father side. Tapos eto na may street ng mother side. I can't help but think my life now will be a different version. Like, kung hindi ako naulila ng maaga, like, my mom died 1993, so grade 1 ako dito sa school na to. So let me show you. This is Argosaling Gabaldon. Yeah, that building. Tapos eto yung classroom namin. So pag pumasok ako dun sa main door, dalawa yung main room. Meron pang mga lihim na labos.
I would say na, ano ba, maayos ba yung buhay ko? Half turn ako eh. Kasi when you say maayos, di ba dapat walang problema? Although, yung problema ko naman ay problema din ng milyon-milyong tao sa mundo. Hindi pa nga ganun kalala yung inaarte ko sa buhay. Tapos, ayan, nakita ko pa sa mga posting yung trailer ng War Boys 2 na movie, di ba? Million views na. Tapos yung eksena doon na si Will, nakausap niya si Rocco na sino. Parang, I could have done more. Uwi siya sa bahay. Mag-start pa lang yung araw niya kasi magbabasa siya. Samantalang iba kain, tulog, aral lang. So as a working student, ang hirap. Tapos in law school. So feeling ko, this second movie, doon ako makaka-relate. Kasi all the elements, nararamdaman ko siya ngayon. Na dati parang, may security blanket ka kasi. Pag bata ka, wala kang problema. May food, your family is there to provide, to take care of you, especially sa upbringing mo. I would say na I have good childhood memories. It may not have been perfect. Although, sa ngayon, hindi naman ako magiging ganito ka-strong kung hindi ko pinagdaanan yung mga yun. Kaya lang minsan nakakapagod din na, bakit hindi na lang ba pwedeng maging Disney princess? Na maging maayos yung buhay? Ano bang problema? Like, may mga bagay na wala ka ng control. Kung hindi ka na iniwanan ka ng mga loved ones mo, or wala na, namatay na sila, anong magagawa mo, diba? You cannot buy back time. Pero, bakit gano'n? Nahihirapan ako. So, kanina masaya din ako kasi alam kong pag na-approve yung volunteer receipt, makakapag-perform ako ng mabuti. Saka yun nga, magandang performance ko kahapon. So ngayon may time ako 4 hours, 5 hours to prepare for one case lang. And andyan na ako, maliligo lang ako. Pagdating ko dito sa bahay na to, may pagkain, may kape, may internet, may mga dessert, like everything. Pero hindi naman ako dito mainly nag-stay because may tita pa ako dun sa kabila na it's very opposite. Yung abundance dito, doon naman may shortage sa kabila. Pero sila yung nagpalaki sa akin dun sa kabila. So yung puso ko, yung oras ko, nagugol ko dun sa kabilang household. Tapos dito, ngayon na lang ako nagka-catch up. Ngayon na lang ako bumabawi. And I felt like I was robbed of the life that I was supposed to have. Kasi syempre iba yung pagmamahal ng mom na kung hindi, I mean, dati nalilito ako or nagugulahan ako na ba't ba na sinasabing kawawa naman dahil naulila ng maaga. And then ngayon kung titingnan ko, yes, I would agree na iba yung life kung hindi namatay yung mami ko. Iba yung life kung dito ako sa part of this family lumaki. Pero ano magagawa ko? Ako bang may control nun? Siyempre hindi din naman ako. Tapos mixed values. Nalilito ako ngayon kung paano ba? Ano ba? Alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano yung kaya ko. But to adjust whenever I'm in one place or who I am with, that's posing a challenge on me. Kasi kailangan kong balansehin lahat. Parang nagiging beholden ako na kung sino yung kinalakihan ko versus kung sino yung totoong nagmamahal, may care. Alam mo yung pure na, you know, we're really connected by heart, by ganon. Kaya minsan gusto ko parang ako nilang mag-isa. At least it's my own world. I get to decide. But syempre nga, hindi din naman siya healthy. Hindi din siya acceptable na maging ganun yung mindset. Kaya pag umuwi ako sa probinsya,
iba yung mundo ko. Pag nasa Manila ako, pag nasa law school ako, iba din yung mundo ko. Hindi ko talaga pa ina-address yung mga conflicts ko sa buhay kasi nga ayoko ng stress, ayoko ng negativity. Pero it keeps haunting me. Alam mo parang hindi ka palaya, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo kasi you're putting this facade na you're okay, you're happy, but deep inside you're broken. And that's what. Kaya kailangan pag may mga friends kayo in law school, you try to be a good person kasi I don't know. Try to check on them. Yung simpong, are you okay? Hello, kamusta? Let's bond. It helps. Saka, yung mga tao sa paligid, huwag na silang dumagdag sa problema, di ba? If you can make life easier for them, don't add pa the stress and all. And I'm very emotional kasi alam mo yung values and ideals mo nung bata ka, na-challenge siya when you grow up, when you're exposed in the real world. Na bakit ganun? Akala mo perfect lahat. Akala mo lahat mababait na tao, maganda yung values, pare-pareho kayong tinuruan ng kagandang asal. Tapos, in the end, may mamimit ka ng mga impacto na ikaw pang pagmumukhaing masama. Or, alam mo yun, ang unfair ng mundo. So, kung hindi ka marunong lumaban, kung wala ka ding strong foundations, talo ka eh. Talo ka kahit mabuti kang tao, talo ka kahit inosente ka, talo ka kahit wala kang ginagawang masama dahil iti-take advantage ka, i-abuse ka ng mga tao. And yeah, I think lately lang, ngayon na kasi matanda na ako, ngayon ko na-realize na you really have to fight for what you believe in. You really have to speak up, share your thoughts, be real, be unapologetic, because that's your truth, that's your reality. You don't have to let people rob you that aspect of your life, of being you, of being real. And F with those people na nagdudulot at sumasama sa nagbibigay ng problema. Parang hindi ka ba masaya sa buhay mo? Hindi ka ba mahal ang mama mo? At ganyan ka pinalaki? So yun, diba katulad yan, pinipigilan ko pa yung sarili ko talaga na mag-breakdown dahil kung titignan ko, wala naman talaga akong problema. Hindi naman ako nagugutom. Challenge lang yun talaga kung anong gagawin ko sa buhay ko, anong focus ko, anong gusto ko. Pero so far naman kasi, surviving, thriving. I just keep on thinking na may mga bagay talaga na, like for now, I don't understand why am I feeling this way or why things are happening like this. Pero in the end, na makuha mo na yung goal mo, especially success, dun mo maintindihan yung wisdom for that. Kaya lang, it makes the experience bittersweet. Pero yun nga, I mean, iba-iba naman tayo ng buhay. So, in moments of weakness, lagi kong iniisip yung kwento sa Bible, yung kwento ni Job, kung ano man, diba? From success, nagkaketong siya, namatay yung family niya, tinanggal yung properties niya kasi tinesya ng devil and ni Lord para malaman kung kanino ba talaga siya. Na yun nga, hindi porket blessed ka, feeling mo you're in the right path na, or because you're a good person, you deserve a perfect world, a perfect life. So may mga moments na yung mga trials mo that would really challenge your faith,
who you are, your values, ideals, principles, especially tayo na maging abogado. Masisilaw ka ba ng pera, connections, pagpapalit mo ba yung mga kinalakihan mo, prinsipyo mo, for what? For glory, for winning a case, for money. Yeah. Pero no, we need to validate, acknowledge that people experience low times, that we are vulnerable, we are weak, and we have different problems, we have different approach as well kung paano siya i-address, kung paano ka mag-a-adapt. Kaya in the end, maging mabuting tao. Iba-iba tayo ng areglo, diskarte sa buhay. And for me, gusto ko lang mag-fast forward yung future, kasi parang it's the journey going there, pero it will make it all worth it, kasi alam mong pinaghirapan mo siya from grassroots, from scratch. You really started on your own, although syempre may mga taong tumutulong sa'yo along the way, but they don't really understand the struggle of being in law school. Like, every centavo counts, every second counts, every interaction matters, lost opportunity, yung time mo, you can't buy it back. So, I mean, iba siya eh. I would say na mas na-amplify yung mga negativity, unlike in an ordinary life na okay lang yan, hayaan mo na yan, bawi ka next time. Pero dito kasi you're really earning day by day of your achievement, and when you say that achievement, it takes so much of an effort and sacrifice, lalo na sa mga working student. So yun lang, i-plug natin yung Barboys second movie, not because Sasa Girl is there, not because Emilio Diaz is there na I'm gonna watch it, but it's something kasi na I would understand now, compare dati na puro arte lang, walang problema, or kung may problema man, minimal, or you know, namamask ng having a privileged life, mga ganyan. Pero yun nga, so isang malaking factor talaga, you need to have a good family support, friends, social circle, your mental health, your faith, kasi it will really test you, every single strand of your hair, to all your bones, lahat yan, physical, emotional, psychological, spiritual, financial stress, nandiyan. Diba? Nag-start lang siya na naglalakad ako, reminiscing the past, family history, trying to get, ano ba, parang nagsisweet lemon ako, or hindi lang ba ako makaget over na life as an adult is different sa life ng mga bata ngayon. Hindi ko din alam, basta ang alam ko, kakain ako ng masarap today, maliligo ako, mag-scrub ako, gagawa ako ng handwritten digest, saka ng written notes, tapos may ganap ako bukas, magsasend ako ng invite sa GC na magkape sa mga high school friends, and yeah, I will do good and rest it later. But wala akong control sa mga mangyayari pa sa mga susunod na araw at kung ano mangyayari sa akin, so I just have to take it blow by blow and be realistic about it. Pero sana, looking forward na everything will be manageable, kasi ang hirap talaga, ang dami mong goals, yung enthusiasm mo, yung pagiging positivist mo na type of personality, naapektuhan siya eh,
Kasi parang, gusto mo nilang maging masaya, gusto mo nilang maging maayos lahat. Tapos, challenge by challenge, problems by problems, stress, it adds up to that na wala ka namang ginagawa or ano ba, ina-attract mo ba talaga because opposite attracts. So, pag ba positive person ka, puro nega yung magiging experience sa buhay. Pero, don't let that experience deter or change who you are. Tama ba? Ano ba ina-advise mo? Kasi may nakita ako kaninang picture sa Facebook yung kandila na parang helping others will not dim your own light. So may dalawang kandila, yung isa sisilin niya, which is true naman, di ba? Shine bright like a diamond, sparkle, be your own light. And even if you're not the light, you can be the spark of change that you want to see. Natutunan natin yan sa nasa. And that's my 18 minutes of TED Talk. Thanks for listening. And I hope nakaka-relate din kayo kasi open book. May konting pagpapanggap kasi ayaw naman natin ng puro mga negativity and stress. So, this is me romanticizing law school life and journey with a bit of hard reality. Like, we need to be real, diba? So, yun lang. Ano mga yun? Monday na walang pasok, pero at least we're moving forward. Bye!